Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa pagdiriwang nitong banal na misa, kung saan sa ating katuturan dito ngayon ay tayo ay patuloy na pinalalahanan ng Diyos na yung pinakamahalaga sa buhay ng tao ang patuloy na tumupad sa kalooban ng Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa ating banal na ebanghelyo, ipinahayag dito ngayon na may isang eskribang nagtanong sa ating Panginoon. Sabi niya, Guro, paano po magkamit ng buhay na walang hanggan? Ito dapat sana yung magiging katanungan natin sa buhay natin ito. Paano nga ba magkamit ng buhay na walang hanggan? Kaya nung nagtanong yung eskriba kay Jesus, sinabi ni Jesus, ano ba yung nakalagay sa kasulatan? Sabi naman ng eskriba, ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip, ng buong mong lakas, at ng buong mong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Nung sabi ni Jesus, tama ka, gawin mo, at nang sa ganun, ikaw ay magbuhay. Kaya, minsan sa buhay natin, kung ating pagninilay-nilayan, ay pasa tayo doon sa unang kautusan. Dahil sa lumang tipan, may 10 utos ang binahagi ni Yahweh. Noong nakipagtipan si Moses sa bundok Sinai, 10 utos ang ipinagaloob ni Yahweh sa mga Israelita. Pagdating ni Jesus, sinashortcut na lamang, 2 dakilang utos na lamang. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong mong isip, ng buong mong lakas at ng buong mong kaluluwa. At ang pangalawa ay tulad ng una, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Doon sa unang dakilang utos, ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong pagkatao, ay masasabi natin na ito na may na-apply sa ating sarili. Pero ang katanungan doon sa pangalawang dakilang utos, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Diba dahil gusto mong silupin ng eskriba sa Jesus, sino po ang aking kapwa? Ito yung magiging katanungan din sa bawat isa sa atin na sino ba yung ating kapwa? Paano ba natin ma-describe sa sarili natin o paano ba natin ma-elaborate na ito yung aking kapwa? Ano natin masasabi na ito yung ating kapwa? Ikaw yung aking kapwa. Kayo yung aking kapwa. Dahil sa pagpapamagitan nito ay inihayag ni Jesus yung isang talinghaga. Isang talinghaga na isang taong naglalakbay mula Jerusalem tungong Jericho. Na dumating ang pagkataon na hinarang siya ng turisan. Kinuha pati damit na nasa kanyang katawan. Binubog at halos patay ng iwan. May 3 persona ang nakakita sa tao iyon. Una, ang scriba. Pangalawa, ang Levita. At ang pangatlo ay ang Samaritano. Kung ating titingnan yung 3 tao ito, ang eskreba ay yung mga pare nung panahon. At ang mga Levita ay yung mga siguro yung living minister o mga sakristan. Dahil assistant to the priest ang rule ng mga Levita. Ibig sabihin, bihasa sila sa kautusan. Bihasa sila kung paano paikipagkapwa tao. Pero anong ginawa ng eskriba? Nung unang nakita, nung nakita niya ang tao na nakahandusay at halos wala ng hininga, tinignan lamang niya
Pero anong ganun niyang ginagawa? Lumihis siya ng daan at patuloy siyang naglalakad. Ano namang ginawa ng pangalawang persona? Isang Levita. Tinignan lamang niya at patuloy rin siyang naglumakad. At itong Samaritano, isang dayuhan na napadaan lamang sa lugar na iyon. Anong ginawa niya? Binuhusan niya ng alak at langis ang sugat ng taong iyon at isinakay sa kanyang hayop na kanyang sinasakyan at dinadala sa bahay panuluyan at inaalagaan. Sino ngayon ang ating kapwa? Sa ating banal na ebanghelyo, gusto ipaabot sa bawat isa sa atin na minsan kasi sa anticipation o sa pananaw sa buhay natin mga tao, yung kapwa natin ay yung mga tao lamang na malapit sa atin. Dito ngayon, ibinabahagi ng ating banal na ebanghelyo na yung pagiging participative at yung pagmamahal ni Kristo sa sangkatauhan. Yung pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya dapat ito din yung gawin natin. Na yung pagmamahal, hindi lamang dapat dahil ito yung nararamdaman mo. Di ba? Dapat kung tayo'y nagmamahal tayo dahil hindi lamang sa pamamagitan ng ating kung ano yung ating nararamdaman, kundi ang pagmamahal ay ginagawa din natin mga kapatid. Diba? Dahil magkaiba yung nagmahal ka lamang dahil nagmahal lamang tayo sa pamamagitan ng salita, pero ngunit nagkukulang naman sa gawa. Kinakailangan kung tayo'y nagmahal, ito rin ay isinasabuhay natin. Kung sabihin natin, iniibig ko ang Diyos ng buong kong puso, isip at kaluluwa, o ang iniibig ko ang Diyos ng buong kong pagkatao, dapat sinasabayan natin ito ng mabubuting gawa. Dahil sabi nga ni San Pablo sa kanyang mga sulat na ang salita pag kulang naman ang salita ay kulang naman sa gawa ay ito'y patay. O yung ang iyong pananampalataya na kulang naman sa gawa ay ito'y patay. Faith without action is dead. Kaya pag sabihin natin mahal natin yung ating kapwa na wala naman tayong ginagawa ay magiging useless. Kaya tayo sa ating banal na ebanghelyo sa umaga ito, tayo hinihikayat na gumawa ng kabutihan. Tumulong sa ating kapwa. Kaya sana sa atin dito ngayon, magiging reflection at magiging aral sa bawat isa sa atin. Lalo na pag meron tayong mga handaan, di ba? Kadalasan anong ginagawa natin? Inianyayahan natin yung yung malapit lamang sa ating pamilya. Di ba? Ibig sabihin, tinatawag natin mayroong seleksyon sa ating paanyaya. Pero gustong ipaabot ng ating banal na ebanghelyo sa umagang ito na magiging bukas ka sa lahat ng nangangailangan ng iyong tulong. Para lang sa ganon, tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Dahil ito yung katanungan ng Estreba. Dapat ang pagbibigay at ang pagsasagawa, ang pagpaparamdam mo ng iyong pagmamahal ay hindi lamang yung mga malapit sa iyo, kundi sa lahat ng nangangailangan. Kaya kung titignan natin yung ating banal na ebanghelyo, yung Estreba at yung Levita ay talagang makadiyos yun. Pari, sa Kristano, either yun ay isang lay minister sa kasalukuyang panahon. Pero ano yung kanilang ginagawa? Dinadaanan lamang nila. Wala silang ginagawa, kundi pinabayaan lamang nila. Kundi yung isang Samaritano at isang dayuhan ang nagmamalasakit. Kaya hinihikayat tayo ng Diyos na maging tulad nawa tayo ng isang dayuhang naparaan na hindi nag-alinlangang tumulong
ang isang dayuhan. Minsan tayo nagiging dayuhan rin. Anong ginagawa natin kadalasan? Ay, hindi ko alam yan. Kaya ikaw yan. Parang kadalasan ginagawa natin, parang ganun. Pero nawa, sa ating buhay, sa isip natin, sa puso't isipan natin, tayo mga anak ng Diyos. Kung tinutupad natin ang kalooban ng Diyos, hanggang sa kaya natin tumulong, ay ipadama natin yung pagmamahal with action. Pagmamahal na may paggawa. Kaya sana, sa atin dito ngayon, ang banal na ebanghelyo dito, ay patuloy natin may isa sa buhay upang sa ganun magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil maganda yung tanong ng isang eskreba, paano Panginoon, Guro, paano po makamit ang buhay na walang hanggan? Ito nawa din yung ating daladala sa patuloy ng ating pamumuhay. Asamin natin, gawin natin ang lahat. Dahil ang buhay natin ay hindi lamang natatapos dito sa sanlibutan ito. Dahil may buhay sa kabilang buhay. Ito yung ipinapangako ng Diyos sa atin. Life after death. Ang buhay natin dito ay panandalian, ngunit ang buhay sa kabilang buhay ay buhay na walang hanggan. Ito nawa yung ating asamin sa buhay natin dito. Dahil yung paggawa mo ng kabutihan dito sa sanlibutan, yung pagpadama mo ng pag-ibig sa iyong kapwa na walang pinipili, ito yung isang investment sa atin para sa langit, para sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa naman, samantalang tayo malakas pa, hanggat sa kaya pa natin magsimba, hanggat sa kaya pa natin tumulong sa ating kapwa, mag-invest na tayo nang sa ganun ay magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nawa, patuloy natin pasalamatan ang Diyos na kung saan patuloy tayo binibigyan niya ng muling pagkakataon sa pamamagitan buhay na kaloob niya sa bawat isa sa atin. Upang sa ganun, maisakatuparan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nawa, gaya ng isang Samaritano, naging dayuhan man siya, ngunit hindi siya nagdadalawang isip sa pagtulong at pag-aaruga sa isang taong halos patay na. At naway maging tulad tayo sa isang katanungan, Guro, paano po magkamit ng buhay na walang hanggan? Sana sa buhay din natin mga tao, palagi natin itatak sa ating mga puso't isipan ang dakilang utos ng ating Panginoon Diyos. Ibigin mo ang iyong Panginoon ng buong mong puso, ng buong mong isip, ng buong mong lakas at ng buong mong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo pangkat at ating sabihin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos sa mga makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng kita ay tinignan. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Hesukristo, kung anak ng Diyos sa mula ang mga kapanasimula ng panahon. Diyos buwan sa Diyos, liwanag buwan sa liwanag. Diyos sa totoo, buwan sa Diyos sa totoo. Pinananglikha ka isa sa pagka-Diyos sa Ama. Sa pamamagitan niya ng ibigay nakatapos sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nangyari sa Diyos sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanak siya ni Maria kanyang tao. Ipinako sa krus ang alam sa ating ang panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at ilibing. At hindi buhay sa itong araw sa tuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nagturo sa kanyang Ama. At uliyan ay liwanag upang kumain ang buhay ng patay. At para niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbigay ng buhay, nagbubuhat sa amin. Sinasapasya ng patay kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia Banal, Katolika, Apostolika,
naniniwala tayo sa pamilya sa kapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay ng mga hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ng Jesucristo at sa lahat ng tayo ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pagtutuunan, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Sinasama namin sa iyo ngayon ang tanggapin mo ang aming panalangin na inaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan at kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin iyong banal na pangkahatang Santa Iglesia. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan. At ipahintulot mo na lahat ng magpapayag ng iyong banal na pangalan ay pagkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita. At sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan, kami mananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya, ang mga sa langit, ang lahat ng obispo, pari at diakono. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay may pahayag nila ang buong at tapat ang tunay na nagbibigay buhay ng salita. At pangasiwa nila ang iyong banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sinasama namin ang pangharian mo ang iyong puso na lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayan ito at sa lahat ng iba pang bansa. Magpasyanawa sila ng buong talino at may katarungan at may saktuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katawan at pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya. Dinggin at tagapinawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso. At paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sinasama namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyan ng lakas at tulungan ng lahat ng salikay. May kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalala namin, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga lingkod na sumakapin ang buhay niya, na sumasampalataya kay Kristo. Sinasama namin pagkaloob mo sa kanila ang lahat ng kapayapaan, kagalingan at katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuro namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalugan mo kami ng biyaya, upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alam-alam sa kanyang laging ng buhay, upang magitan para sa amin. Siya ay mga kami tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Amen. Magsitayo po. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binayan. Natin ang pagkakaisa ng dulo ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Labinawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo din. Magpatiyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nangarapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at tumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat para sa pamangga sa pagkaan.
po natin ang ating mga alay at tayo po'y nanalangin. Mawaing Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasalanan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami ninyo mapagkumbaba na halingkod, nag-aalay sa iyo, itong sa masagisan ng aming pagkawin ng utang na loob, sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay, walang hanggang Diyos. Pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Naalala ito sa iyo, upang sa amin ang tinapay ng buhay. Ipagkalan mo na kami matatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-iigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak. Makapangyarihan ng Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming maging inuming espiritual upang kami natatanggap nito ay ang kapasigan ng kapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat.
Pasalamat para sa lahat ng biyaya na patuloy na ipinagkadiwala niya sa bawat isa sa atin, lalo-lalo na ang biyaya ng buhay. Na ngayon sa ating katipunan dito ngayon, naway ang ating mga nagkakaisang panalangin ay ginawa ng Panginoong Diyos at ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Ganun din po ang banal na misang ito'y hininalay din po natin ito para sa lahat na nagpapasalamat, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na ngayon nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Lalo-lalo na kina Delvin Manalo Jr., kay Ken Andre Lian, Sherwin Labusta, Jobert Rianzares, Shea Andrea Lian, Bealyn Medina, Carla May Morales, Clarita Candelaria, Mary Grace Mani, Melinda Palgan at yung din kay Noah Ken Van Ramirez. Nanaway patuloy nawa kayong pagkalooban ng marami kanawang kaarawan sa inyong buhay. At naway sa pamamagitan ng buhay na pinagkaloob ng Diyos sa inyo ay maihiyag nawa ang kadakilaan ng ating Panginoon. Ganoon din po ang sponsor sa umagang ito, ang Second Sunday Mass sponsor, na naway patuloy nawa kayong bigyan ng marami pa ng biyaya ng ating Panginoong Diyos at patuloy nawang mapaglingkuran ang Panginoon. Ganoon din po sa ating banal na misang ito, tulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkakaisang panalangin, ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Naway pagalingin nawa sila ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Salodes, at din po sa ating kapatid na si Father Edwin Londo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang hari sa kapupuri at kalahati ng kanyang pangalan sa ating kapuputit ng iyang Iglesia. Ang kagandang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya. At ang kanyang pagkamatuloy sa salisa alinglahin. Itinatag ng Panginoon ang kaniyang luklukan sa langit, at ang kaniyang pagkamari ay sumasaklap sa langit. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga hukbo, kayong mga lingkod niya na sumusunod sa kanyang kalooban. Ang Panginoon ay sumainyo. Itaas ang inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa
kalimutan ng langit. Kung tagadaman namin napakaya ang iyong kalwalhatian, lagi nagpupuri sa'yo at nagsasabi. Magsiluhod po. Lahat ng kalwalatian ay sa iyo, Diyos, ng mga pamilingan ang mamamakalan. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad na at danasin niyang mamatay sa krus para sa aming kadusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili ang isang buo at pinagnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy ng isang kagunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muling niyang pagdating. Sapagkat ang gabing siya'y pinagkanalo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya pasalamat sa iyo, iti kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanis. At ang siya magpasalamat, ito kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sa pagkalit ang aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Kaya sabay-sabay ko natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kayo nga, Panginoon at Amang Makalangit, ginaganap namin ang iyong mga panglingkod at palaala ni utos ng iyong anak. Sa aming pagunita sa iyong pinagpalang pagpakasakit mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay ito, at sa aming paghihintay sa kanyang
maluwalhating pagbabalik ay ang inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog, inialay namin ang aming mga salamin na isinasamo namin sa iyo na tanggapin sa iyo makalangit na altar ang aming haing papuri at pasasalamat. Butihin Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat awa na tatanggap ng banal na ninyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manangan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na magkali ng anumang hanin, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulit paglilingkod. Sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa pamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ng itinuro sa ating tagapagligtas na sa Jesucristo tayo ay nananalig. Panginoon, sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ng iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasal at iligtas sa ligawan. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo ang aming Panginoon na nakumuhay ng hangaring kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, kalakalit sa lahat ng liputan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kalakalit sa lahat ng liputan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kalakalit sa lahat ng liputan. Pagkakasahan ng iyong kapal.
kundi sa iyong maraming kanilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot na mamuno sa iyong iyong mabag. Subalit ikaw sa iyo ang pagkamuhay. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong buti, Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na sa Jesucristo at inumin ang kanyang dugo, upang kami ang kanyang lakas na inibago ng kanyang buhay ay nanas sa kanya at siya sa amin, magpapalitan. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo.
tayo pinanalangin, makapangyarihan na tulang hanggang Diyos. Sinasalamatan ka namin. Sapagkat kami yung pinakain ng pagkain spiritual, ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. At sa mga banal na misteryo ito, ay tiniyak mo na kami ng mabuhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon ang mga isupon mo kami upang gawin namin ang muling iniatas mo sa amin, upang ikaw ay higit pagliguran ng aming kapwa bilang mga tapat na saksing Kristo aming Panginoon, sa Kanya, sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalawalagan, ngayon at kapailanman. Amen. Magsiwag po ang lahat para sa kaparasan. Ang kapayapaan ng Diyos na di manhirit ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kalamat pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na sa Yesu Cristo na ating Panginoon. At ang kapapalan ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo laging manatili sa inyo ngayon magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat na kung saan ay nagiging matagumpay ang ating pagsasagawa ng pagtatalaga noong last Thursday. Ay matagumpay yun dahil sa pamamagitan po ng inyong tulong. Kaya ako pinagpapasalamat, taos pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din po sa this coming July 26, last Sunday ng July ay meron pong nakatakdang lengthy fellowship. Fellowship po ng mga kalalakihan sa oras ng alas 5 ng hapon. Yun ang napili ng mga tatay dahil yun daw po ay medyo tapos na daw po sa kanilang mga gawain. Pagbahog ng baboy, sa pag-ula ng baka o kung anumang hayop o kung ano man. Ano po. Kaya alas 5 po ng hapon ang lengthy fellowship. Ganun din po, pagkatapos po nitong misa ay ang dawis, sabay ang kanilang bagong kura paroko na si Father Lico Siena ay nanganyaya po para sa kanyang pagtatalaga. Ay hindi talaga ginawa ng alas 8, ginawa ng alas 10 nang sa ganon ang lahat ng bisita mula Europe, Buena Vista, Gasan ay makarating po sa pagtatalaga ng bagong pari. Kaya dito po sa atin sa Europe, okay na yung si Joel Tiagilan, iwan kong nariyan na sa labas, yung tricycle niya. Walang problema yun, yung kanyang tricycle, libre daw ng gasolina. Ay si Ate Puni, nandito baga si Ate Puni. Samahan niyo po ako dahil ako ilogi baya talaga lagi. Sa tuwing picturean, yung ang pinakaunti lamang. Yung sa Buena Vista, yung pagtatalaga ni Padre Segundino, ay isa lamang ako, malapit lamang yun. Oo. Pagdating naman doon sa Gasan, may 6. bilang ko lang, magdagdag sa Chewy. Tapos, ngayon ay, sa ngayon may available ko ng dalawang tricycle. Madami-dami yun. Iwan ko guys, okay na ba na si Ate Kuni? Si Makita ang driver. Kaya lamang dahan-dahan na, baka wala yung lisensya. Expired. Pag may checkpoint, huwag kang tumuloy. Oh,